Bakit nga ba bawal ang extra income sa Taiwan or yung mga part-time job tulad ng online selling, pagpaparent ng transient, at kung ano-ano pa? So, andito nga yung mga dahilan kung bakit nila ito ipinagbabawal. Maraming mga OFW ang nagtataka dito kasi iniisip nila, bakit bawal? Gusto ko lang naman dagdag income. Ang totoo, hindi naman dahil ayaw kang yumaman ng Taiwan. May mga dahilan talaga kung bakit mahigpit sila sa part-time work ng foreign workers. Mga dahilan kung bakit bawal ang unauthorized part-time work sa Taiwan. Nakatali yung visa, work permit sa specific na employer. Kapag OFW ka, ang visa at ARC mo ay nakabase sa specific company, employer, specific work, specific location. Minsan ibig sabihin legally doon ka lang dapat magtrabaho. Halimbawa, factory worker ka pero nagpa-part-time ka bilang cleaner, online seller helper, construction worker, restaurant crew. Pwede itong maging violation ng work permit rules mo. At number 2, para maiwasan ang labor exploitation. May mga employer dati na pinapagod sobra ang workers, pinapasa sa ibang trabaho, kulang ang bayad, walang insurance, kaya hinigpitan na para protektahan din ang mga workers. Kapag legal kasi ang work, insured ka. Documented yung oras mo. Hindi ka laging magrereklamo na kakapagod naman sa trabaho, ang haba ng oras sa trabaho, ganyan. May protection ka kapag na-aksidente. Pero sa illegal sideline, kadalasan wala kang protection. So, anong gusto mo? May protection or walang protection? Tax at insurance issues. Lahat ng legal work sa Taiwan ay may tax records, labor insurance, health insurance contribution. Kapag illegal sideline, walang tax declaration, walang insurance, possible tax evasion issue. So, yun siguro kasi yung mga content creator, so kailangan kasi mag-apply sila ng para sa tax, ganon. Kaya siguro sila ay ni-report, tapos yung mga online seller din, ang laki nilang may kinikita sila pero hindi sila nagbabayad ng tax. So, unfair sa mga locals. Kaya seryoso ito sa government nila para maiwasan ang human trafficking at illegal brokers. May mga cases dati daw na pinapahiram yung workers, illegal transfer ng tao, underground work, debt exploitation. Kaya mahigpit sila sa movement ng foreign workers between